Sa mapagpalang araw sa ating lahat, ako po si Sarine Espaloma, ating ilalahat kinutunan para sa daily devotion na pinamagatang God gives all things in Christ. So, ang scripture natin ngayon is Romans chapter 8 verse 32, and sinasabi na He who did not spare His own Son but gave Him up for us all, how will He not also graciously give us all things? Tagalog, siya na hindi pinagkait ng kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? So, yung actual is number 1. God is the perfect epitome of generosity. So, sinasabi dito na si God yung pinakadakilang halimbawa sa pagiging mapagbigay, no? Wala siyang limit sa pagbibigay, at ng kanyang pagbigay ay walang kapantay at hindi humihingi na kahit anong kapalit, no? Ibinubuhos niya sa atin yung kanyang pagmamahal at mga biyaya na walang kondisyon, na hindi nanghihingi or naghintay ng kondisyon, at patuloy tayong pinagpapala sa kanyang kabutihan. So, God is the perfect epitome of generosity. Next, God does not withhold in any good thing. So, dito, si Lord, hindi natangi na mabuting bagay para sa atin, no? Hindi niya tayo pinapalampas at patuloy na binibigyan ng mga biyaya sapagkat nais niya mapuno tayo ng kabutihan, no? Walang anumang mabuti ang ipinagait sa atin ng ating Diyos, no? At ang kanyang pagkapala ay laging tapat at bukas sa lahat. Open si Lord, wala siyang favorite, wala siyang favoritism. Lahat talaga is per, no? So, God does not withhold any good thing. Next, God gives us everything we need, not everything we want. So, meaning to say, alam ng Diyos kung ano yung mas makakabuti para sa atin. At binibigyan niya yung mga bagay na kinakailangan natin upang mas lumago pa tayo at magtagumpay sa ating buhay, no? Hindi niya tayo bibigyan ng lahat na ating nais, no? Dahil hindi lahat na ating hangarin ay nakalaan para sa ating kabutihan. Siya ay nabibigay ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang kabutihan para sa atin. So, God gives us everything we need, not everything we want. So, bilang application ko is, number 1, be generous to God's kingdom work. So, dito, bilang bilang followers ni Jesus, ang pagiging mapagbigay sa gawain ng Diyos ay isang paraan at pagpapakita at pagpapasalamat sa kanyang mga biyaya. Maaaring mabigay tayo ng ating oras, talent, yaman, upang itaguyod yung kanyang harian dito sa ating lupa. Halimbawa, maaari tayong magbigay ng ating oras upang maglikod sa church, mag-donate sa mga nangailangan, tumulong sa mga proyekto ng simbahan ng kanino, no, na naglalayong magturi at magpalaganap ng pag-ibig at salita natin Panginoong Hesukristo. So, let's be generous to God's kingdom work. Next is, trust that God is good and not a spoiler. So, dito po is, minsan, iniisip natin na si Lord hindi nagbibigay ng mga bagay na gusto natin, no? Diba, minsan kapag humihiling tayo, Lord, bigyan mo ko ng ito. Hindi niya binibigay, no? Ngunit dapat natin tandaan na si Lord ay laging mabuti at siya ay hindi nagpapabaya sa kung ano yung plano at pangako niya sa atin, no? Ang kanyang mga plano para sa atin ay laging puno ng pagmamahal at kabutihan, kahit na hindi natin lubos na naunawaan. So, halimbawa, kung hindi natin matanggap na bagay yung matagal niya ating hinihiling, diba? Magtiwala tayo na mas maganda na may plano pa o mas magandang opportunity pa ibibigay sa ng Panginoon, no? Magtiwala na may nabuti talagang plano si Lord sa iyo, na naghihintay sa iyo, at ang Diyos ay may plano para dito. Kaya wag tayo magmadali, no? Sabi nga sa Bible verse na Isaiah 16:22, when the time is right, the Lord will make it happen. Amen. So, let's trust that God is good and not a spoiler. And lastly is, be satisfied with God's provision. Dito, yung pagiging kontento natin, nagpapakita ng pagpapasalamat. So, kung ano meron tayo ngayon, no? Hindi lahat natin gusto ay makabuti para sa atin. Kaya matuto tayong tanggapin na mga biyayang binibigay ni Jesus Christ na tumutugon sa ating mga pangailangan. Halimbawa, kung may mali tayong negosyo, hindi agad lumago, magpasalamat ka dahil sa bawat maliit na tagumpay, kasama mo si Jesus Christ. Huwag tayong mag-assume agad or mag-expect agad kasi na lalaki agad yung negosyo nyo, no? Na parang bugs yung biglaan nyo. Ang mahalaga yung natutugunan ni Jesus yung mga pangailangan natin at ipagpapasalamat natin yon.
at ipinagpapasalamat ang bawat niyaya, maliit man yan o malaki. So, ayun na, pinatang sa daily devotion na may kayo, may share sa iba, at syempre, ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pagkikinig, labas po sa ating lahat.